Sa mata ng asawa, buhay ng misis ay tuwid na linya. Araw-araw, naglilinis ng bahay o nagyoyoga lang siya. Pero lubos niyang minamaliit ang kanyang asawa. Nang malamang umalis ang asawa, agad tumayo't umalis si Ana. Pumunta siya sa gym ng taekwondo. Mapapakinabangan to sa hinaharap, gusto siyang patayin ng asawa't katulong. Mabuti na lang may bug si Ana sa alarm clock. Kumuha si Ana ng 200 ml ng dugo, ibinuhos sa sahig, pinahid at gumuhit ng linya. Tapos, yumapak siya sa dugo gamit sapatos na 5 cm, mas malaki sa kanya. Maya-maya, nagsuot ng itim at umalis ng bahay ng tuso, di lumayo. Sa halip, nagtago siya sa sulok ng bakuran. Ayaw ni Ana nito, pero sobra na ang ginawa ng asawa niya. Kamakailan lang namatay ang kanyang mga magulang. Napansin niyang amoy pabango ang damit ng asawa tuwing uwi, kaya't lihim niyang siniyasat ito. Natagpuan niya itong matalik sa katulong ng kumpanya. Para malaman ang kanilang relasyon, kinuha niya ang telepono ng asawa habang natutulog ito. Di inaasahan, 1 oras pa lang ang nakalipas nang nag-usap ang dalawa. Ang nilalaman ng usapan ay lampas sa kanyang inaasahan. Akala niya ay simpleng pangangaliwa lang, pero pinag-uusapan pala nila ang kanyang yumaong mga magulang. Nalaman niyang ang mga matatanda ay nag-donate ng lahat ng kanilang ari-arian pagkamatay. Sabi ng katulong, "May ipon pa ba ang asawa mo?" Tinanong ng asawa kung paano makukuha ito. Sinabi ng katulong na maghanda para sa isa pang libing. Nang makita ito, nanginig ang buo niyang katawan. Hindi niya inakala na ganoon katindi ang kasamaan ng kanyang asawa. Hindi niya pinansin ang pagtutol ng magulang at iginiit na pakasalan ang asawang walang pera. Dahil dito, hindi siya binigyan ng mana ng kanyang mga magulang. Naniwala siyang hindi pinahahalagahan ng asawa ang kanyang pagiging mayamang tagapagmana. Nagmahal sila mula ng unang magkagusto hanggang sa sila'y ikasal. Para magkaroon ng negosyo ang asawa, namuhunan si Ana sa isang coffee shop para sa kanya. Inakala niyang maganda ang takbo ng lahat. Di inaasahan, ipinakilala niya ang katulong, isang mapanlinlang na babae. Di niya alam kung kailan nagbago ang loob ng asawa at nais pa siyang patayin. Nagkunwaring kalmado siya, pero pagkaalis ng asawa, agad siyang kumilos. Nakita ni Ana ang door card ng katulong sa pitaka ng asawa, kaya nakapasok siya sa bahay nito. Nakita niya ang magulo na kama at larawan nila. Bago magalit, agad niyang tiningnan ang alarm clock sa mesa at mabilis na inilagay ang bug na matagal na niyang inihanda. Naglagay din siya ng isa sa switch sa kanyang bahay para malaman ang lahat ng ginagawa ng kanyang asawa sa bahay. Nang gabing iyon, nalaman niya mula sa bug sa bahay ng katulong na nagbabalak silang dalawa kung paano alisin ang kanilang hangal na anak na babae. Nang marinig ito, gusto niyang bumili ng granada at pasabugin sila, pero narinig niya silang nagmamahalan at parang gusto niyang magsuka sa lugar. Pinag-aaralan din ng kanyang asawa at ng kabit kung paano lagyan ng lason ang kanyang paboritong red wine. Sa sandaling iyon, hindi na mapigilan ni Ana ang kanyang pagnanais na maghiganti. Naalala niya dati, sinabihan siya ng asawa na ang pangalan ng pulang alak ay walang hanggang pag-ibig. Ininom nila to at nangako ng kanilang walang hanggang pagmamahalan. Ngayon, gustong gamitin ng asawa niya ang alak na to para patayin siya. Dahil hindi mabuti ang kalaban, hindi na rin magpapahinuhod si Ana. Pag-uwi ng asawa niya, nakakita siya ng maraming dugo sa bahay. Sa simula, gusto lang niyang makita ang reaksyon ng asawa niya. Gaya ng inaasahan, mukhang kinakabahan ang asawa niya. Akala niya, may pag-ibig pa sa kanya ang asawa. Pero nang makita ang sulat ng kidnapper na, "Huwag tumawag ng pulis," ngumiti ito ng masama. Dito, nanlamig ang puso ng asawa dahil hindi nagmadali ang asawa na tumawag ng pulis. Sa sandaling ito, nagpasya ang asawa na gawin ang lahat. Pagkatapos, tinanggal niya ang guwantes at kinuha ang ples. Masakit niyang binunot ang isang kuko at tinulo ang dugo sa trunk ng asawa niya. Ipinadala niya ang kuko sa asawa at narinig pa ang pag-amin nito sa surveillance. Pero mas mahalaga sa asawa niya ang pera kaysa buhay. Nag-selfie si Ana na kunwang inaabuso ng kidnapper at hiningi sa asawa ang 5 billion won na ransom. Habang niloloko niya ang asawa, medyo gumaan ang loob ni Ana, pero sa nerbiyos ng asawa, malinaw na mas mahalaga sa kanya ang buhay ni Ana kaysa 15 bilyong won. Nang makuha na ang ransom sa tambakan, alam niyang oras na para tapusin ang lahat. Lihim na iniulat ni Ana ang asawa sa pagkalaso ng alak para magtanim ng hidwaan sa mag-asawa at bumalik ito sa kanya. Sa totoo lang, napalitan na niya ang laso ng walang lasong alak. Sa huling hakbang, kailangan lang niyang magkunwaring natagpuan sa ilog at makakabalik na siya sa dating lugar. Pero hindi alam ni Ana kung kaya pa niyang bumalik sa dati nilang samahan ng asawa. Pagpasok ng asawa, sabik siyang lumapit at aliwin ito.
Makikita sa mga mata niya na totoong-totoo ang nararamdaman. Taos-puso siyang nagpapasalamat sa langit na ibinalik ang asawa sa kanya. Alam ng babae na tama ang kanyang pagsusugal sa pagkakataong ito. Bumalik na ang pag-ibig na gusto niya, pero di pa nahuhuli ang kidnapper, kaya di pa tapos ang kaso. Pero sabi ng asawa, may suot siyang maskara, kaya hindi niya alam kung sino iyon. Bagamat na absuelto na ang asawa, ipinaalala ng veteranong pulis na hindi pa lumalabas ang resulta ng pagsusuri sa bote ng alak. Hindi sapat ang halata niyang konsensyang may sala. Bigla, tumakbo ang kanyang tauhan at sinabing walang nadetektang lason sa alak. Natigilan ang asawa. Personal niyang iniksyon iyon. Ngunit sa kabila nito, ganap siyang napawalang sala. Pakiramdam niya'y hindi siya matatalo. Hindi niya alam na nakita ng matandang pulis ang kanyang nasasabik na ekspresyon. Lalo siyang nakumbinsi na may binabalak si Jack, kaya hinanap niya ang katulong sa pamamagitan ng ulat. Nang ilabas niya ang sumak na binili nito, sinabi ng katulong na normal na sangkap ito sa pagkain. Alam ng matandang pulis na nakakalason ito kapag pinaghalo at tinanong kung tiyak na hindi niya ito ibinigay sa iba. Pagkatapos, inihayag niya na hindi katakataka na hindi natuklasan ang lason sa alak at ito'y nagpahinala sa katulong sa pagtataksil ni Jack. Nagulat siya na hindi nito sinunod ang kanilang mga kilos. Hindi niya alam na sa mga oras na iyon, sobrang nagmamahalan ang mag-asawa. Napakamaalalahanin ng asawang lalaki sa pag-aalaga sa kanyang asawa. Ayaw pa nga niyang iwan ito kahit sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit hindi niya inasahan na kinabukasan. Biglang dadating ang kanyang kapatid. Naramdaman ng kapatid niya na may kahinahinala sa paligid ng bahay at pinaghinalaan niyang may nakatago doon, pero binaliwala lang ito ni Jack at pinayagan siyang umalis. Kahapon, nakauwi ng buhay ang asawa matapos ang muntik na insidente at nakatanggap ng atensyon mula sa media. Sa pagkakataong ito, ligtas siyang nakabalik. Yumuko ng 90 degrees ang mag-asawa para magpasalamat, ngunit walang nakakitang napilitan ng ngiti ng babae. Ang mapagmahal na buhay ng mag-asawa ay nakakainis sa katulong. Sa sandaling iyon, gusto niyang sampalin ito. Bigla niyang nakita ang aparato sa pakikinig sa lupa, tiningnan ang mapagmataas na asawa, at naisip na hindi pala ordinaryo ang anak ng mayamang pamilya. Tila bumalik sa tamang landas ang mag-asawa, ngunit may sariling plano ang bawat isa. Inalagaan ng asawa ang babae nang walang emosyon. Nang makita ng babae ang mga marka sa leeg niya, bigla siyang tumayo, nag-alala. Hindi inasahan ng babae na magpapakamatay ang asawa para sa kanya. Sa totoo lang, walang kasalanan si Jack at wala siyang magawa. Sabi ng babae, dapat nating pahalagahan ang isa't isa pa. Biglang natuwa ang babaeng nakahiga sa kumot. Sa sandaling iyon, naisip niyang oras na para kumuha ng isang bagay. Kumuha siya ng distornilyador at habang naliligo ang asawa, binuksan niya ang mga switch sa bahay. Inalis niya ang bag sa loob, di alam na ang asawa'y nanonood pala ng kanyang mga kilos ng patago. Tama nga ang kapatid. May bag talaga sa bahay nila. Di inilantad ni Jack ang asawa, pero nagulat siya nang ibigay nito ang bag at tanungin siya tungkol dito. Nagulat din si Jack nang makuha ito. Sino kaya ang naglagay nito? Pero mukhang natakot ang kanyang asawa. Dahil hindi pa nahuhuli ang mga kidnapper. Sa sandaling iyon, di alam ni Jack kung dapat ba siyang maniwala sa asawa. Sa panlabas na tingin, mukhang perpekto silang mag-asawa. Bago umalis, lagi siyang hinahalikan ng asawa. Habang iniisip ito ni Jack, lalo niyang naramdamang may kakaiba. Bakit may bug sa kanilang normal na tahanan? Kaya't bumalik siya sa kotse at umuwi, pero hindi pumasok sa harapang pinto. Sa halip, pumasok siya ng patago sa bahay. Pinagmasdan niya ang asawa gaya ng dati. Alam niyang pupunta ito sa yoga studio, na nagpatibay sa kanyang hinala. Mukhang walang problema ang kanyang asawa. Pagdating niya sa kapehan, bago pa huminto ang kotse, sumakay agad ang kanyang katulong. Inilabas niya ang listening device at sinabing nakita niya ito sa inuupahang apartment. Tungkol sa pagkalaso ng alak, tayo lang dalawa ang nakakaalam. Bakit may magsusumbong nito? Paghihiganti lang ang dahilan at ang asawa mo lang ang may motibo. Pero iginiit ni Jack na hindi siya. Nakitang hindi kumbinsido si Jack kaya ginamit ng katulong ang trump card at direktang sinalakay siya. Pero itinulak siya ni Jack dahil sa oras na iyon, magulo ang kanyang isipan. Kahit pinabulaanan niya ang katulong, muling naramdaman ni Jack ang pagnanais na siya sa atin ng asawa. Nahuli na ng pulis ang kidnapper at may bagong lead. May pinaghihinala ang lalaking si Song Yuman na junior ni Anna. Pero kakaiba, hindi siya ang kumuha ng pera kaya malamang kasabwat si Song Yuman. Sa sandaling iyon, nag-iisip ng mabilis si Jack. Tiyak na kasama niya ang asawa sa pag-set up ng eksena ng krimen. Siya ang nagpahid ng dugo, si Junior ang nagsuot ng sapatos para i-frame siya. Ang tamis ng imahe nila, gusto niyang magsuka. Bago matapos mag-isip, tinanong siya ng pulis, bakit itinapon ang lason na alak.
Kahit sinabi ni Jack na hindi niya nilaason, sinabi ng pulis, "Sa ngiti mo, may mali sa alak." Sinabi ni Jack na masaya siya dahil bumalik ang asawa, pero pinaalalahanan siya ng pulis na huwag masyadong matuwa. Baka hindi mo alam kung nasaan ang lason na alak. Ito ang nagpagising kay Jack. Medyo natatakot siya ngayon kaya pagdating sa bahay, di na makapaghintay. Di makita ng CCTV kung sino kumuha ng pera, damit o itim na jacket. Hinanap niya ang damit sa aparador pero wala siyang nakita. Para di maalerto ang suspect, di na siya nag-imbestiga pa ngayong gabi. Kinabukasan, may hindi inaasahang bisita ang katulong. Sinabi agad na may amoy ng malandi ang inihain na pagkain. Napahiya si Jack at kinamot ang ulo. Alam ng katulong na masama ito, kaya aalis na sana siya. Bigla, nangutya ang babae ng malamig. Amoy ng malandi? Di mo alam na dapat maligo bago magsilbi? Pinigil ni Jack, pero di kumbinsido. Banta niya, malinis ang aming boss. Siya na magsilbi sa'yo. Yun pala, kapatid ng boss ang babae. Napansin ng katulong na takot pa rin ang kawawa ni Jack. Galit na galit ang assistant kaya gusto niyang umalis agad. Bigla, pinaalalahanan siya ng head chef na lumabas sa likod. Sabi ng assistant, "Nandito ba ang asawa ng boss?" Tama nga, si Ana yon. Agad na kinabahan si Jack at hindi alam ang gagawin. Bigla, lumapit at bumati ang assistant kay Jack. Hindi na nakatiis si Jack. Ano ba talaga ang nangyayari? Nang malaman na kailangan umuwi ng assistant, pinayagan agad ng asawa ng boss. "Kaya na namin mag-asawa," sabi ng assistant. "Salamat, umunlad ang tindahan, pero bumulong ang asawa. Salamat sa'yo." Nanlamig ang assistant. Pumunta ang asawa sa dressing room. Kinuha ang name tag ng assistant, pinunit, at itinapon. Pagkatapos, nagmamadali ang mag-asawa na maglinis ng pinggan sa tindahan. Parang baliw na asawang nagpoprotekta sa kanyang misis. Galit at nalilito ang katulong sa labas. Pero di na maintindihan ng nagkasalang asawa ang misis niya. Nang makita ang galit na mukha ng katulong, ngumiti siya ng mapanghamon. Nagpaisip sa asawa na di pala simple ang misis. Kaya nang hating gabi, di na niya napigilan. Nang siguradong tulog na ang asawa, kumuha si Jack ng flashlight para hanapin ang laso ng red wine. Biglang lumitaw ang asawa sa likod niya. Tinanong kung yun ba ang hinahanap niyang bote. Doon lang naintindihan ng asawa na matagal nang alam ng misis na balak niya itong lasunin. Tinanong ng asawa kung gusto niyang maghiganti sa pagtataksil. Tumango agad ang babae. Inaming gusto niyang makitang magdusa ito. Tinanong ng lalaki kung bakit napakaitim ng puso niya. Natigilan ang babae. "Hindi ba maitim ang puso mo? Nang malaman mong nakidnap ako, tumawa ka pa." Bigla niyang naintindihan na dinukot pala ito at lahat ay palabas lang. Tumawa ang babae. "Utang ko sa'yo to." Naisip ng asawa na baliw siya at gustong tumawag ng pulis. Pero sinabi ng babae, "Alam mo kung ano ang laman ng boteng ito." Inakala ng lalaki na sinusubok siya, kaya't itinanggi niya at sinabing kinuha na ng pulis ang bote at walang nakitang kakaiba. Tanong ng asawa, "Hindi ka ba curious? Malinaw na nilason mo ito. Imposibleng hindi ito matukoy. Kasi tinulungan kitang palitan ito. Ayokong mapunta ka sa krimen at gusto mong lasunin ang bote ng alak na to. Dapat ko bang ibigay sa pulis?" Nang marinig ito, nataranta ang asawa. Agad niyang sinubukang kunin ito ng hayagan. Hindi niya inisip na nasa hagdanan pa sila. Buti na lang, nagamit ng asawa ang kanyang taekwondo. Pero dahil malakas sila pareho, gumulong sila pababa. Hindi nakalimutan ng asawa kunin ang alak para sirain ang ebidensya. Natawa ang asawa sa kanya dahil sa pagiging walang muwang. "Paano ko dadalhin ang mahalagang ebidensyang ito palagi? Matagal ko nang itinago ang boteng gusto mo. Nagtago tayo ng sikreto at namuhay ng payapa." Galit siyang tinawag na baliw. "Di ako mabubuhay kasama ng baliw." Mahinahon siyang sumagot, "Pinipilit mo kong mahalin ka pa." Nagulat siya nang tumunog ang telepono sa bag. Natagpuan ng pulis ang gallery ni Junior at siniyasat ang kidnapping. Ngunit wala silang nakitang tao sa bahay. Hindi nila alam si Junior na may sala ay nakatago sa isang sulok. Naisip niyang dapat siyang lumabas sa araw. May nangyari. Naghintay siya hanggang gabi para mag-imbestiga. Hindi niya inasahan na masusunog ang gallery ng gabi. Sinabi ng bayaw kay Jack na baka pinatay si Junior para tumahimik. Sa sobrang lakas ng apoy, tiyak patay na si Junior. Malamang kasabwat niya ang gumawa, pero inisip agad ni Jack na asawa niya ang may gawa. Nang oras na yon, nagdala ang asawa ng 2 basong pulang alak at nag-anyaya ng toast para sa bagong buhay nila.
Nakita ang gulat sa mukha ng asawa, tiniyak ng babae na walang problema sa alak. Kinabukasan, tulad ng dati, naghihintay ng almusal ang kanyang asawa. Habang pinapanood ang asawa na pumipiga ng dragon fruit, naisip niya kung tinago nito si Junior nang walang bakas. Sa pag-iisip nito, hindi niya mapigilang matakot. Hindi na kumain, kinuha ang briefcase at aalis na sana nang biglang kumuha ng sapatos para makatakas agad. Pero bigla na lang lumitaw ang asawa niya sa likod niya. Kaya nagkunwari siyang kalmado at sinabing, tinitignan lang kung tuyo na ang sapatos niya. Inutusan siya ng asawa na kumain, kaya wala siyang nagawa kundi sumunod. Bago umalis, hinalikan niya ang asawa gaya ng dati, pero hinawakan siya nito at tiningnan kung may allergy sa leeg. Nagkunwari siyang nagpaliwanag na hindi siya kumakain ng makalat na pagkain, kaya karaniwan ay walang problema. Nang umiling siya, nalito siya. Kaya tumakbo siya sa kotse at muling tiningnan, hindi pa rin mapakali. Sa pagkakataong ito, wala na siyang allergy sa asawa niya. Hindi niya maiwasang isipin, baka natatakot ang kanyang allergy sa asawa niya. Dito niya napagtanto na talagang nakakatakot ang babaeng ito. Ayaw na niyang magtiis pa. Kung hindi, baka hindi niya malaman kung paano siya mamatay. Kaya nagkunwari siyang aalis, pero sa totoo lang inaakit niya palayo ang asawa. Tama nga, nagpalit ng damit ang asawa at lumabas, habang pinagmamasdan siya ng lalaki sa dilim. Ngayon lang niya nakitang gumamit ang asawa niya ng ganoon kalaking bag. Posible kaya na ito ay ginamit para sa 5 billion won? Sinundan niya ang asawa hanggang sa pampublikong banyo, dala ang bag. Kaya't nagpatuloy siya sa pagmamasid kung sakaling may makaligtaan. Di inaasahan, nagbago ang hitsura ng kanyang asawa. Sa pagkakataong ito, sigurado siyang may problema ang asawa. Sinundan niya ito at natagpuan sa coffee bean shop. Bagamat naguguluhan, nakita niya ang Junior ng asawa. Maaari kayang hindi pinatay ng asawa niya si Junior? Di niya marinig ang usapan, pero kitang-kita niya ang 5 billion won sa loob ng maleta. Sa sandaling iyon, sigurado siyang ang 5 bilyon lang ang hangad. Nang makuhang muli ni Junior ang pera, agad siyang sumunod. Pagliko ni Junior, sinubukan niyang sumunod pero nabangga ang asawa. Sinabi ng asawa na nagkataon lang daw, nagpaliwanag siyang bumibili lang ng kape. Narinig ito ng asawa, hinawakan ang braso niya at lumakad palayo. Pagka-uwi, hindi pa rin nagbago ang ugali ng asawang lalaki. Nakipagkita siya ulit sa katulong at pinag-usapan ang pagkuha ng 5 bilyon ng asawa. Natuwa ang katulong. Naiwan ni Junior ang maleta ng pera sa hotel at may palusot na ang asawa. Sinabi niya sa asawa na nasa kay Junior ang 5 bilyon. Hindi inasahan ng asawa na siya mismo ang magsasabi nito. Sinabi ng babae na siya raw ay pinagbantaan. Pinili raw siya ni Junior, kunin ang pera o ibalik ito. Kung manatili siya sa asawa, wala siyang makukuhang pera. Inaliw ng asawa ang babae pero kinabukasan nakipagsabwatan siya sa katulong. Ayaw na niyang alamin ang ginagawa ng asawa. Ang pera na lang ang nasa isip niya. Nang gabing iyon, tiwala ang katulong na makukuha niya ang 5 bilyon. Malinaw na hindi siya pinaniwalaan ni Jack pero sinabi ng katulong na gamitin ang utak at alalahanin na noong modelo pa ang asawa, umibig na si Junior sa kanya. 10 taon na ang nakalipas kahit nasunog ang studio ni Junior. May lihim na kompartimento sa kwarto at larawan ng iyong asawa sa dingding. Dito mo makikita kung gaano kadesidido ang binata sa iyong asawa. Kinabukasan sa tindahan, nagsimula silang magplano. Si Jack ang bantay sa asawa, inaatraso sa lobby habang tumakbo ang katulong sa dressing room, kinuha ang cellphone ng asawa at binuksan ang flight mode. Sabi ng katulong kay Jack, siguradong madedesperado si Junior dito. Hindi maintindihan ni Jack ang plano ng katulong. Parang naamoy ng katulong ang pera kaya medyo nawala sila sa sarili sa kotse. Pero hindi nila inasahan na mas maaga palang dumating si Junior. Gayunpaman, napansin din ng katulong na lumitaw ang target. Sabi niya ng matagumpay, nakabingwit na ang isda. Sininyasan ng katulong si Jack na dalhin siya sa itaas. Pagpasok niya sa kwarto, agad niyang sinimulan ang kanyang pang-aakit. Naguluhan si Jack. Bakit siya nagmamadali ngayon? Sinabihan siya ng katulong na tumahimik. Tumingin siya sa orasan sa tabi niya. Lumabas na nakipagsabwatan pala siya sa plano. Ibinalik niya ang device at ipinaalam sa iba gamit ang pagbasa ng labi na siya'y sinusubaybayan. Di man gaanong narinig ni Junior sa baba, alam niyang nagtaksil muli ang asawa ng kapatid. Tinawagan niya ang cellphone ng kapatid. Di niya alam na ninakaw pala ng katulong ang cellphone ng kapatid niya. Samantala, bumalik si Ana sa dressing room para kunin ang gamit at umuwi na. Kakaiba na nawawala ang telepono niya kaya ginamit niya ang landline para tawagan ito.
Ngunit, napansin niyang hindi ito nakakonekta at hindi niya marinig ang ringtone ng telepono. Agad niyang naramdaman na may mali. Pagkatapos, napunta ang tawag sa kanyang asawa. Tinanong niya kung nasaan ito. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Jack na nasa tindahan siya. Nagulat si Ana at nagtanong, "Hindi mo ba nakita ang numero ng tindahan? Ito ang landline sa tindahan natin. Pero hindi kita nakita doon." Mabilis na nagpaliwanag si Jack, nakalalabas lang niya. Hindi na siya pinagdudahan ng asawa. Sa halip, hiniling niya kay Jack na sunduin at iuwi siya. Bago umalis, ipinaalala ng katulong na tapos na ang kalahati ng gawain. Ang natitira na lang ay hintayin si Junior. Pagkaalis, binigyan ni Jack ng thumbs up ang katulong. Pagdating sa garahe, nakita niyang bukas ang trunk ng kotse. Malinaw na naalala ni Jack na isinara niya ito. Sa sandaling iyon, hindi niya alam na may paparating na panganib. Ang biglaang pag-atake ay hindi niya inaasahan. Bago pa siya makagalaw, sinalakay siya ng isa na parang asong ulol. Sinaksak pa siya nito gamit ang isang patalim. Lumaban si Jack ng desperado, pero ginamit ng kalaban ang buong lakas para patayin siya. Nang hindi na makayanan ni Jack, kumuha ng gamit ang asawa at ibinato sa lalaki. Sobrang takot si Jack, kaya patuloy siyang umaatras. Nang makitang si Junior ito, tinanong ni Ana kung bakit niya ginawa. Ngunit sinabi ni Junior na gusto lang niyang iligtas siya. Narinig ng asawa ang usapan at hindi na makapagkunwari pa. Mula simula hanggang dulo, ang pagdukot sa asawa ay isang plano lang pala. Nang paalisin si Junior, sumabog ang asawa kay Ana. "Sawa na ako sayo, halimaw." Sabi ng asawa, "Pinilit mo ko, di ba nilason mo rin ako ng alak?" Nagkunwari lang na walang pakialam ang asawa. "Gusto ko lang mamatay ka," iyak ng babae. "Di ba ipinakita kong patay na ako? Bakit ka nagbayad ng 5B para sa akin?" Tatlong salita lang ang sinabi ng asawa. Kailangan sumunod ang asawa. Pagka-uwi, nagkunwaring nag-CR siya at tumawag sa katulong mula sa banyo. Nalaman niyang natagpuan na ang taguan ni Junior. Pinaalala ni Jack na huwag kumilos ng padalos-dalos. May hawak na kutsilyo ang lalaki. Tiniyak ng katulong na hindi niya aangkinin ang 5 bilyon. Tinago ni Jack ang cellphone ng asawa sa toaster nang biglang pumasok ito. Kunwaring di nakita, kumuha ng tasa at mahinahong kinuha ang telepono. Alam ng dalawa ang nangyayari pero walang imik. Pagbukas ng telepono, may ilang missed calls. Sa mensahe ni Junior, nalaman niyang na-set up ito. May bisita sa bahay pero alam niyang tamang oras na umalis. Kinuha ang dashcam ng kotse at nagmaneho sa isang misteryosong lugar. Ngunit hindi alam ni Ana na may nakatingin sa kanya mula sa likuran. Maya-maya, nakarating siya sa isang bar. Halatang magkakilala na ang dalawa. Sabi niya, "Di ko inakala na ganun kalaki ang problema ni Junior." Ipinaalala ng bartender na matagal na niyang hinala na di susunod si Junior sa plano, kaya oras na para tumigil. Ngunit sinabi ni Ana na mananatili siya hanggang dulo at simula pa lang ito. Tumingin ang lalaki sa kutsilyo sa mesa, hudyat natapos na ang misyon ni Junior. Hindi nagtagal, natagpuan ni Ana si Junior. Sinabi niya kay Junior na oras na para bumalik sa kanilang posisyon. Nang makitang nahuhumaling pa si Junior, sinabi niyang lumayo sa taong iyon. Kaya't nagpasya siya at hiniling kay Junior na gawin ang huling bagay para sa kanya. Matapos makumpleto ang ilang gawain, umuwi na sila. Hindi alam ni Ana na nakatingin sa kanya ang binata sa katabing bahay. Kakaiba na biglang may art exhibition sa sentro ng lungsod kung saan ilang taon nang walang exhibition. Noon pa man, pinaghihinalaan ng pulis na si Junior ang suspect sa kidnapping na ito. Umaasa silang makikita siya sa eksibisyon. Di inaasahan, lumitaw ang larawan ni Ana sa eksibisyon matapos masira. Kasabay nito, ang bartender ay lumitaw din sa eksibisyon. Kinuha niya ang telepono at sinabi kay Ana, "Nag-aayos pa rin siya ng sarili, kailangan nating magmadali." Ngayon, ang walang ingat na katulong ay kumilos ng mag-isa habang di nakatingin ang tagalinis. Mabilis niyang inalis ang tanda na nalinis na ang silid. Nagreklamo siya sa tagalinis na hindi pa nalinis ang kanyang silid. Pagpasok ng tagalinis, matagumpay ding pumasok ang katulong sa silid. Pagkaalis ng tagalinis, agad siyang nagsuot ng guwantes. Dito niya kailangang hanapin ang maleta bago mahanap ang susi para buksan ito. May ingay sa labas. Kailangang magtago muna sa cabinet. Ngunit ibang tao ang pumasok, hindi ang nakatira. Natakot si assistant. May kutsilyo ang lalaki, di niya alam nakita siya. Kakaiba, di siya inilantad ng lalaki at umalis. Si Jack sa ibaba ay medyo kinakabahan na. Bigla, pumasok ang assistant sa kotse. Di nila alam, nakikita nila ang bawat galaw ng isa't isa. Tinanong siya ni Jack, "Nag-iisa ka ba para kunin ang pera?" Bago matapos, ipinakita ng assistant ang ninakaw na room card. Di niya alam na pagsisisihan niya ito habang buhay. Kinabukasan, di na napigilan ni Jack. Nagsuot siya ng mask at kumuha ng kutsilyo. Lumabas siya ng kotse, mukhang kalmado pero kinakabahan.
Umakyat siya sa ligtas na daanan at nang matiyak na walang tao, binuksan ang pinto gamit ang card. Talagang nakita niya ang hinahanap na maleta sa loob ng bahay. Ngunit kakaiba, hindi nakalock ang maleta. Nang buksan ito, napuno ng mga butil ng kape ang kanyang paningin. Pagkahanap, napagtanto niyang matagal nang nawala ang pera. Hindi niya alam, nasa kamay na ng kanyang asawa ang pera. Matagal nang alam ng asawa na sinusundan siya, kaya sinadyang ipakita ang pera. Mukhang si Junior ang kumuha ng pera. Sa coffee shop, inilabas nila ang kwimbabilyon, nilagay ang kape sa bag, at ipinadala sa asawa. Inilalagay ng asawa ang pera sa bodega, kasama ng kape para sa susunod na taon, habang ang asawa ay patuloy pa ring naghahanap sa bahay. Bago pa siya makahanap ng sapat, tumunog ang sirena ng pulis sa labas. Kaya kailangan niyang umalis agad. Dumating ang pulis kaya nagtago siya kaagad. Nang makita si Junior, natakot si Jack at umihi sa tabi ng larawan ng asawa niya. Bigla siyang tumingin sa taas, di niya alam na bukas pala ang bintana. Mabilis na tumakas si Jack sa eksena, tumakbo siya sa kotse, akala mas mabilis. May lumapit na 2 pulis, nagtanong kung may kakaiba siyang nakita. Sagot ni Jack, kakadating lang niya. Isang pulis bumalik, tinanong kung siya ang asawa sa kidnapping. Sagot ni Jack, mali ang tao mo. Umalis siya agad, kaya naging suspetsoso ang mga pulis. Sa kabilang banda, dumating ang bayaw ni Ana at humingi ng paumanhin. Gusto raw niyang uminom ng kape. Magalang siyang binigyan ni Ana ng kape, pero habang di nakatingin si Ana, binabasa niya ang mga sulat, di inaasahan, puro abiso ng bayarin mula sa tindahan, pero napansin niya ang kalahating punit na dokumento sa basurahan. Para makalapit sa basurahan, nagsimulang lumapit ang bayaw ni Ana sa kanya. Nang lumingon si Ana, mabilis niyang dinampot at isinuksok sa bulsa. Tapos nagkunwari siyang pinupuri si Ana sa paggawa ng napakasarap na kape. Bigla, may 2 pulis na dumating sa pintuan. Ang bayaw ay halatang guilty kaya hindi niya mapigilan ang sarili. Lalo pang naging curious si Ana sa nangyari. Nang malaman niyang patay na si Junior, nagulat siya. Pero nakita ko ang asawa mo malapit sa lugar. Agad na nagsalita ang bayaw nang marinig ito. Bakit di niyo isipin na baka nagpakamatay? Sinabihan siya ng matandang pulis na huwag makialam. Hindi ka na miyembro ng aming istasyon ng pulisya. Galit na galit ang bayaw kaya itinuturing akong bahagi ng pamilya nila. Pero ayaw ng matandang pulis na harapin ang ganitong uri ng gulo. Gusto lang niyang malaman kung nakarating na ba si Jack sa tindahan. Sa oras na iyon, sinabi ng kanyang tauhan na hindi natagpuan si Jack sa tindahan. Bigla, kinabahan si Jack kaya tinawagan niya ang katulong para sabihin na patay na si Junior. Ngunit pinaghihinalaan ng kabilang partido na siya ang pumatay. Dahil dito, nagalit ng todo si Jack. Maya-maya, nakarating na siya sa bahay ng katulong. Tanong ng katulong, hindi ka naman sinusundan, no? Bago pa makahinga si Jack, dumating ang mga pulis sa labas. Sa takot, wala nang mapuntahan si Jack. Dahan-dahang binuksan ng katulong ang pinto at nagkunwari, pero may search warrant na ang pulis at pumasok agad. Sa oras na to, dahan-dahang gumagapang si Jack sa tubo nang sumilip ang matandang pulis. Agad na binalot ni Jack ang sarili sa tela. Mabuti na lang, walang napansin na kakaiba ang pulis. Tapos, mabilis na tumakbo si Jack papunta sa kotse. Bigla, may kamay na umabot sa kanya. Di inaasahan, asawa niya pala ito. Tinanong niya kung baliw ba ang asawa niya, bakit hindi na lang siya magmaneho at sumuko. Tapos, sinenyasan siya ng asawa na sumunod. Kakaiba, pumasok silang 2 sa isang cafe. Maingat na tinanong ng asawa kung bakit gusto niyang patayin si Junior. Sabi ni Jack, gusto mo lang akong i-frame. Kontento ka na ba? Dito, nakita ng asawa ang patalim sa tiyan niya. Tumayo siya at umupo sa tabi ng asawa niya. Sabi niya, kung gusto kitang i-frame, madali lang yan. Kukunin ko lang ang kutsilyo na may fingerprints mo at sasaksak sa sarili ko. Tapos hihintayin ko lang ang pulis na dumating sa tamang oras. Sa oras na yon, wala ka ng depensa. Biglang dumating ang mga pulis. Malinaw na may nagsumbong. Sabi ng asawa, para sa kanya to. Magiging okay siya kung tatahimik. Di naniniwala si Jack, pero wala siyang magawa. Pagdating sa presinto, napilitan siyang manahimik na parang tanga. Ngayon, sa asawa niya na lang siya umaasa. Dumating ang asawa bago mag-alas 4 para magkwento. Tinulungan niya ang asawa na linisin ang pangalan. Di inasahan ni Jack na magsusuko asawa niya, pero isang bagay lang ang totoo. Sinalakay ni Junior si Mr. sa garahe. Sinabing papatayin siya bago magpakamatay. Sa takot, ginamit ko tong 2 gamit para saktan siya. Pwedeng gamitin to bilang ebidensya. Pagkatapos, kinabahan siya.
Takot na baka may gawin ulit si Junior, gusto niyang kausapin ito. Pero sabi ng asawa ko delikado, kaya siya na lang pumunta. Tumayo agad si Jack, sumang-ayon. Di ko pa siya nakita nang makita kong patay na. Normal lang ba na magpanik ako? Nang mga oras na iyon, may naghatid na binata ng palayok ng bulaklak. May liham sa loob nito na isinulat pala ng yumaong si Junior. Ang nilalaman ay, gusto kita at nais kitang makasama, ngunit hindi siya pinayagan ng mapanlinlang niyang asawa na iwan ang kanilang kasal. Para sa iyong kaligayahan, mas pipiliin kong mamatay kasama niya. Gagawin ko ang lahat para siraan siya at ilagay ang iyong larawan sa kabaong. Dito, malinaw na ang pagkamatay ni Junior ay pagpapakamatay at walang ibang may sala. Bigla napansin ni Jack na ang oras ng paghahatid sa resibo ay eksaktong 4:00 ng hapon. Maaari kayang lahat ng ito ay pinlano? Hindi maiwasan ni Jack na mangilabot sa ideya. Hindi niya alam na ganoon kalakas ang loob ng kanyang asawa. Halos perpekto ang pagkakagawa. Ngunit pagdating sa bahay, umamin ang asawa. Pinagsulat ko siya ng liham, ilang araw pa lang ang nakalilipas. Inutusan ko siyang magsulat nito, kunwari na mamaalam siya. Pero di ko akalain na mangyayari ito. Umiyak at niyakap ang asawa. Pero salamat sa asawa niya, kung hindi, malamang nakulong siya. Akala ng asawa niya ay mabubuhay na silang maayos. Pero nakita ng asawa niya ang kape sa hagdan at inisip na may kape rin sa maleta ng pera. Kaya kinabukasan, maaga si Jack sa tindahan at dali-daling pumunta sa bodega sa basement. May kutob siya na nakatago roon ang 5 billion won. Naalala niya na curious dati ang asawa niya sa kape, kaya sigurado siya na ito ang mga kapeng yun. Hindi alam ng asawa niya ang nangyayari. Nagising siya at wala ang asawa niya sa tabi niya, kakaiba. Pero ang sulat sa mesa ay nagpainit ng kanyang puso. Alam ng Diyos, pag may mali, may sabwatan. Sa oras na to, nahanap ng asawa niya ang nawawalang 5 billion won. Pero bigla, tumawag ang kanyang asawa. Nagkunwaring kalmado siya sa pagsagot. Pero seryosong sinabi ng asawa na may nakita siyang postcard mula kay Junior. May bagong contact info, ibig sabihin, di niya balak magpakamatay. Hindi na intindihan ng asawa niya ang ibig sabihin. Kumbinsido ang asawa niya na pinatay si Junior. Akala ng asawa niya nagloloko lang siya pero sinubukan pa rin niyang kumbinsihin na huwag isipin. Gusto lang sabihin ng asawa na mag-ingat, may ikatlong kaaway tayo na di natin kilala. Ayaw makinig ng asawa sa kalokohan. Ang tanging iniisip niya ay paano gastusin ang 5 billion won. Sobrang excited ng assistant niya na nasa kanya na ang pera, di alam ang gagawin. Sinabi ni Jack na magmaneho papunta sa tindahan, sabay kaming pupunta sa ibang bansa para sa romansa. Pero bago pa siya masyadong matuwa, nawalan siya ng malay. Dumating ang kanyang sakim na kapatid, nakatingin sa mga bag ng pera. Kumuha ng 2 bag ang kapatid at umalis. Bago siya makalabas, hinawakan siya ni Jack at nag-away sila para sa pera. Dahil madulas ang sahig, nabuhos lahat ng pera sa bag. Iminungkahi ng kapatid na hatiin ang pera ng pantay-pantay. Hindi pumayag si Jack dito. Gumamit ng emosyon ang kapatid at naghagis ng kape sa mata ni Jack. Pagkatapos kinuha niya ang isa pang bag ng pera at umalis. Nang dumating ang katulong, halos tapos na si Jack mag-ayos ng pera. Nakita ang pera, natuwa ang katulong at binilang kung 5 billion won ba iyon. Nang malaman na kalahati lang nagtaka ang katulong, kinuha ni Jack ang stand gun at sinabing kinuha ng kapatid niya ang kalahati. Nagtataka ang katulong kung paano nalaman ng kapatid na may pera dito. Ang tunog ng mataas na takong ay nagpaalam na narito ang asawa niya. Suminyas si Jack na magmadali at umalis na. Di inaasahan, sinunggaban siya ng katulong mula sa likuran. Kinuha niya ang bag ng pera at maingat na iniwasan ang daan ni Ana. Sa tingin niya, halata na galit ang asawa niya sa oras na iyon. Bigla na lang, niyakap niya ang asawa at nag-alala sa kanya. Basta't maayos lang siya, iyon lang ang mahalaga. Muntik nang atakihin sa puso ang asawa, pero di basta-basta ang babae. Naalala niyang pinunit ang delivery note ng kape at itinapon sa basura. Pero sa isang kisap mata, nawala na ito. Alam niya na kapag masyadong maganda, may kapalit ito. Tila nagmamadali siya at sumakay ng taxi palabas. Napabuntong hininga ng ginhawa ang kanyang asawa. Tuwang-tuwa ang katulong. Nag-usap sila kung saan pupunta, basta may pera si Jack. Di nila alam na nahanap na ng asawa ang tindahan ng kape. Tinanong niya kung may dumating na may punit na delivery note. Nang may sumagot, kumuha siya ng litrato para makilala ng may-ari. Tama nga, bayaw niya iyon. Sa mga sandaling iyon, nasa kalagayan din ng kaligayahan ang kanyang bayaw. May pera na siya para magsugal, ngunit hindi niya alam na ginalit niya ang hindi dapat. Nagsuot si Ana ng guwantes, kumuha ng alak gamit ang hiringgilya at pinatulo ito sa candy. Ang paggamit niya ng alak na ito ay nagpapakita ng kanyang determinasyon.
Pagkatapos, inilagay ni Ana ang candy sa tangke ng isda. Sa loob ng ilang segundo, namatay ang isdang ginto sa loob. Binigyan na niya sila ng pagkakataon noon. Binisita pa niya ang bayaw at nagdala ng merienda kahit alam niya ang tunay na dahilan. Pero nagkunwari kang manhid kahit ipinaalala kong may kinuha kang hindi dapat. Kung meron ka, ibigay mo na lang. Pero hinahamon mo lang ako at pinapalugi pa ako para iwasan ang gulo. Naintindihan ni Ana na ayaw ibigay ng bayaw niya ang pera. Tapos tinanong niya, paano mo nakuha yung bagong sugat sa mukha mo? Mahinahon na sinabi ng bayaw na aksidente siyang nahulog. Pinaalalahanan siya ni Ana na mag-ingat sa susunod. Nang marinig ito, bigla nagbago ang mukha ng bayaw dahil alam niyang hindi ordinaryong babae si Ana. Maya-maya, tumawag ang bayaw kay Jack. Sinabi, pumunta dito asawa mo kanina. Pinagtaksilan mo ba ako? Biglang tumunog ang cellphone ng asawa niya. Hindi niya alam, malapit pa rin pala si Ana. Nakita niya ang kinakabahang bayaw sa telepono, naisip na may kasabwat ito, at pinaghihinalaan niya ang asawa niya. Tama nga, kausap ng bayaw ang asawa niya sa telepono. Ngayon, sigurado na siya kung nasaan ang pera. Kailangan na lang niyang maglagay ng bitag, at madali na yon. Agad umalis si Jack, at ang katulong, may masamang kutob. Para sigurado, pinatay ni Jack ang kanyang cellphone. Ngunit pagkaandar ng kotse, nakita niya ang asawa na papalapit. Natakot si Jack kaya agad niyang pinahinto ang kotse. Sinabi ng katulong na kumalma at sabihing nasa business trip sila. Kumatok sa bintana ang kanyang asawa. Mukhang kalmado ang kanyang asawa. Nang tanungin saan pupunta, mabilis sumagot ang katulong. Nais ni Ana na ligtas ang biyahe, di alam may ibang kahulugan. Masaya ang katulong sa loob ng kotse. Sa wakas malaya sila, di alam na may plano ang kanilang asawa. Maagang natapos ang klase pero walang sumundo sa dalaga. Bigla niyang napansin ang kanyang tiyahin. Sa isip niya, ang tiyahin ang pinakamabuti sa kanya. Tama nga, dinala ng tiyahin ang mga laruan at sinabi sa ina, bihirang ilabas ka ngayon para maglaro. Agad pumayag ang bata. Maya-maya, nakatanggap ng mensahe ang bayaw. Kung ninakaw mo ang samahal ko, nanakawin ko rin ang sa iyo. Tinawagan niya ang ina ng bata at nalaman na dinala nga ito ng tiyahin para maglaro. Lumubog ang puso ng bayaw at alam niyang hindi dapat balewalain ang babaeng ito. Nagpadala ulit si Ana ng mensahe, humihingi ng palitan ng hawak nila at ipadala ang ninakaw na 50 bilyon sa bumagsak na pabrika ng pagkain. Sa sandaling iyon, gusto pa ring magsugal ang bayaw at tingnan kung ano ang magagawa ni Ana sa bata. Ngunit hindi nagtagal, nag-alala siya dahil nakapiring at nakatali ang bata. Sa kabilang dako, inilibing ni na Jack at ng kasintahan ang 2.5 bilyon sa lupa bago umorder ng banyagang eroplano. Sa oras na yon, tumawag ang bayaw ni Jack, sumisigaw sa asawa niya at inutusang dalhin agad ang pera. Nang makita ni Jack ang larawan ng pamangkin niyang nakatali at may dugo sa tabi, nagpanik siya. Kaya't muli niyang hinukay ang pera. Nalungkot ang kasintahan niya, pero sabi ni Hizay, kung ikaw iyan, tutubusin din kita. Akala ng bayaw, patay na ang anak niya. Bigla, kumalas ang babae sa pagkakatali. Inalis niya ang puting tela sa mata. Pinapanood ang amang umiiyak para sa kanya. Masaya siyang yumakap sa ama niya. Natulala si Kirk. Tinanong niya ang pamangkin kung talagang okay lang ito. Sabi ng bata, laro lang daw nila ng tiyahin niya. Gusto niyang malaman kung mahalaga pa siya sa diborsyadong ama. Kahit naloko ang bayaw, naiwan siyang may magandang impresyon sa anak. Pero sinugal na ni Hizay ang lahat. Sa 2.1 bilyong pambawi sa pamangkin, handa siyang makipaglaban sa kasintahan. Di niya inakala na sa huli, niloko siya ng asawa niya. Pinayuhan siya ng bayaw na umuwi at kausapin ito. Baka may pag-asa pa raw. Pagdating sa bahay, tiningnan niya ito at naisip ang mukha ng asawa. Nagpasya siya. Pagpasok niya, matagal na siyang hinihintay ng asawa. Umupo siya na parang walang nangyari at binigyan siya ng asawa ng red wine. Nagsalita ang asawa, niloko mo muna ako. Sabi mo, nakuryente ka, pero puno ng kape ang sapatos mo. Gusto mo lang kunin ang 5 bilyong ito. Kahit ngayon, umuwi ka lang para sa pera. Naiinip na, ayaw na raw niya ng pera. Naglabas siya ng kasunduan sa diborsyo, tapusin na natin to. Nagka-nervous breakdown ng asawa. Siguro hindi ito ang inaasahan niyang mangyari. Paalis na siya nang yumakap ang asawa, pero bigla itong nakuryente at inilagay sa sofa. Hindi nakalimutan ng asawa ang 5 bilyon. Balak niyang kunin ang pera at tumakas kasama ang kabit. Pero may nakita siyang nakakabahala sa garahe. Agad kinuha ni Jack ang cellphone para maglitrato. Kapitbahay niya ang lalaking ito. Di inaasahan, talagang niloko siya ng kanyang misis. Galit na bumalik at itinapon ang mga litrato sa mailbox ng kapitbahay. Di inakala, ang pagbalik ay nagbukas ng bagong tadhana dahil dumating ang pulis.
Hinawakan ng matandang pulis ang kotse at tinanong kung lalabas o babalik lang siya. Sagot lang ni Jack na balak na niyang bumalik. Sinabi ng pulis, magmadali ka umuwi, ninakawan ang bahay mo. Magulo ang bahay. Nag-alala ang asawa, nakita ang kasunduan sa diborsyo sa mesa. Agad kinuha ng di napapansin habang nakahiga sa sahig ang asawa. Nagkunwaring nag-aalala ang asawa at lumapit sa kanya. Nakasakay na sa ambulansya ang babae pero nakatingin pa rin siya sa kotse. Hindi hanggang pinaalalahanan ng paramedic ang pamilya na sumakay agad sa kotse nang naisip niyang ilock ito. Sinundan niya ang ambulansya pero normal ang vital signs ng asawa at naghihintay lang magising kaya sinamantala niya at tumakbo pa uwi. Nang makita na naroon pa ang dalawang malaking bag, agad siyang nakaramdam ng ginhawa. Sa oras na yon, dumating ang kabit niya at humingi ng isang bag, nagsabing mas ligtas kung siya ang mag-iingat. Galit pa si Jack sa pagkakalinlang at tinuya ang kabit sa masamang panlasa sa lalaki. Sinabi ng kabit na makukuha niya ang bahagi ng pera kung titigil si Jack sa pagkukunwari. Habang nagtatalo, nalaman nilang puno ng walang kwentang papel ang bag at may kopya ng kanilang panata sa kasal. Tila galit na galit ang kabit sa kanya. Nang magising ang asawa, sobrang lambing niya kay Jack pero bigla siyang naglabas ng stun gun. Agad na nabigla ang asawang lalaki. Mahigpit na hinawakan ng asawa ang leeg niya. Nagising siya sa takot at hindi makagalaw. Nakita ang asawang walang malay, bumangon siya. Panaginip man, naniwala siyang kaya ito ng asawa. Biglang pumasok ang doktor sa silid. Napansin niyang gising na ang kanyang asawa. Tinanong ng doktor, kilala mo ba siya? Muling nalito si Jack sa nangyayari. Tinanong ng asawa bakit siya nasa ospital. Sabi ng doktor, kuryente at pagkahulog ang dahilan, pansamantalang nawala ang kanyang memorya. Hindi alam kung kailan siya gagaling. At tumigil ang alaala ng asawa ko noong bagong kasal pa lang kami. Sinabi ng asawa ko na 10 taon na raw kaming kasal para subukan kung nagpapanggap siya. Naghanda ang bayaw ng espesyal na candy para sa kanya. Sabi ni Ana, paborito niya ang candy. At ito ang ginamit niya noon para lasunin ang goldfish. Walang pag-aalinlangan na isinubo agad ito ni Ana. Tinulungan ng bayaw si Jack na suriin kung nagkukunwari lang siya o hindi. Pero gusto ka lang niyang panatilihin. Hindi na ako interesado sa 5 bilyong iyon. Interesado na lang ako sa kanya bilang asawa ngayon. Nang lumabas siya ng ospital, nagulat siya sa laki at linis ng kanilang bahay. Inisip niya kung dating germaphobe siya. Pero ngayon ay hindi na. Napatigil ang kanyang asawa. Kilos yon na matagal niyang hindi nagawa. Bigla, nag-umpisang mawala ang alaala ng hagdan. Lagi siyang may gustong alalahanin. Pero kahit anong pilit ay hindi niya magawa. Nag-aalalang tinanong ng asawa niya kung ano ang problema. Asawa niya. Alam niyang may nangyari pero kitang-kita ang bahagyang pagkadismaya sa mga mata nito. Nagkunwaring mabuting asawa siya. Sinabi niyang umakyat muna ito at magpahinga habang siya'y nagluluto ng hapunan. Pagdating sa taas, may biglang alaala siyang naalala. Di niya makita ang mukha ng kasama niyang nahulog. Ang tanging natatandaan niya ay nahulog siya sa hagdanan. Nang makita ito ng asawa, agad siyang tinulungan papunta sa silid para magpahinga. Nagtaka ang babae kung bakit may 2 kama sa silid. Hiwalay ba tayo natutulog? Sagot ng asawa, gusto mo yan. Dagdag pa niya, maganda raw ang tensyon sa mag-asawa. Hindi maintindihan ng babae kung ano ang naiisip niya noon. Habang nagsisipilyo, pinagmamasdan siya ng asawa kung malinis pa rin ba siya tulad ng dati. Lumura siya ng maraming bula para makita kung ano ang magiging reaksyon nito. Sinadya pa niyang magsipilyo ng kadiri sa harap niya. Di inaasahan, hindi ito na insulto ng kanyang asawa. Sa halip, ginaya niya ito at dumura ng makalat. Pero bago siya matulog, biglang umakyat ang asawa sa kama at yumakap, nagsabing ito lang ang komportable. Mahirap paniwalaan na makakatulog siya sa ganitong sitwasyon. Sabi ng asawa, tayo'y uminom? Kumuha ng alak, may red wine ako para sa tin, pero mahirap hanapin. Bakit? Tanong ng asawa. Tinago mo, sabi niya. Napukaw ang asawa. Gusto pa ba nating maglaro ng taguan? Sabi ng asawa, di mo yata makikita ngayon. Ang panunukso ay talagang gumana. Pagkarinig nito, agad siyang naghanap ng alak. Ayon sa ugali niya, nakatago yun sa aparador o sa ilalim ng sofa. Hindi maiwasan ng asawa na magduda kung talagang may amnesia siya. Bigla, naalala ng asawa ang paboritong taguan niya sa paso at doon nga niya nakita ang bote ng lasong pulang alak. Pagkakita pa lang ng asawa, alam na niyang yun ang boteng pinakialaman niya. Itinaas ng asawa ang baso ng alak, walang bakas ng takot sa mukha niya. Ang tanging paraan para makasiguro ay inumin talaga ito. Dapat mong malaman na isang patak lang nito, nakamamatay na. Kinakabahan siya ng todo pero mukhang walang pag-aalinlangan ang asawa niya. Agad na pinigilan ni Jack ang kanyang asawa. Nakita niyang ayaw mag-aksaya ng asawa kaya naniwala si Jack na may amnesia nga siya.
Kinabukasan, pagkahatid sa asawa, ngumiti si Ana dahil may naalala siyang importante. Tapos ay naghalughog siya sa buong bahay. Pilit niyang inaalala, sinampal ang ulo, pero di maalala ang mahalagang hinahanap. Malinaw na may amnesia talaga siya. Bigla, nakita ni Ana ang 2 pamilyar na bag. Nang buksan, puno ng walang kwentang papel. Noon naalala niya, yung gabi ng away nila ng asawa at hiningi niya ang diborsyo. Sobrang galit niya kaya nawala sa sarili. Gusto niyang kumbinsihin ang asawa na manatili, pero tinaser siya nito. Tapos kinuha nito ang kanyang 1 bilyong won. Di niya alam na napalitan na pala niya ang 2 bag ng pera. Nasaan ang tunay na pera? Tumingin siya sa hagdanan. May iba pa kayang nangyari pagkatapos? Parang laging may nagtutulak sa kanya pababa ng hagdan, pero di niya maalala kung sino. Pero kahit papaano, nabawi niya ang kalahati ng kanyang alaala. Muling lumitaw ang kanyang obsessive-compulsive na ugali. Hindi niya kayang tiisin ang kahit isang mantsa. Pero pag nasa bahay ang asawa, nakahiga lang siya sa sofa at kumakain ng walang pakialam sa hitsura. Sa ganitong paraan, hindi siya magdududa sa asawa niya. Nabawi na niya ang alaala, pero sa huli, malalantad din ang kanyang pagkukunwari. Bigla namang napansin ng asawa na sobrang linis ng lababo. Parang ganito rin ang ginagawa ng asawa niya dati. Kinabukasan, sinadya niyang iwanan ng pitaka sa bahay. Lihim niyang binantayan ang asawa mula sa labas at talagang nakita niyang nag-aayos ito ng bahay. Kaya nag-text siya na nakalimutan daw ang pitaka at uuwi na agad. Pagkatapos, ibinalik niya agad ang basura sa mesa. Nanlaki ang mga mata ng asawa sa labas nang makita ito. Nang kunwari siyang pumasok, mukhang walang ginagawa ang asawa niya. Hindi maintindihan ng asawa kung bakit nagkukunwari ang babae sa harap niya. Bigla namang pumunta ang asawa sa bodega, parang may hinahanap. Habang pinapanood siyang maghanap, nagtanong siya kung naghahanap pa ito ng kape. Tanong ng babae, gusto mong malaman kung saan nakatago? Baka dito, sabi ng asawa. Nabawi mo na ba ang iyong alaala? Habang pinapanood niya ang asawa niyang kunin ito, likas siyang nauna at mabilis na binuksan ang bag. Sa puntong ito, tapos na ang pagsubok ng asawa. Sabi niya, kung naghahanap ka rin ng pera, huwag mo nang kunin. Alam ng asawa na may binabalak siyang muli. Gaya ng inaasahan, iminungkahi ng asawa na magtulungan sila para hanapin muna ang 5 bilyon. Maya ginamit niya ang ika-6 na anibersaryo ng kasal bilang dahilan para anyayahan ang mga tauhan sa bahay. Sa hapagkainan, biglang binanggit niya ang B-billion won. Pinagmasdan niya ang reaksyon ng lahat, pero di niya matukoy kung sino ang kumuha ng pera. Habang nasa banyo, ang asawa pinigil niya ang chef at tanong, "Kinuha mo ba ang pera?" Dahan-dahang tumingin ang chef sa kanya. Natuwa si Ana sa guilty niyang ekspresyon, sinabi niyang ibigay ang 5 billion won. Labis na nadismaya ang chef nang marinig ito. "Hindi mo ba sinabi sa akin na itago ang 5 billion? Lubos siyang nagulat sa sagot na ito. Nang araw na yon, ang kanyang asawa, desperado, ay humingi ng diboryo at inilabas ang matagal nang inihandang kasunduan. Galit na galit siya at binaliktad ang mesa, pero binigla siya ng asawa gamit ang stun gun. Ang target niya ay kunin ang 5 billion, ngunit natagpuan na ito ng kanyang asawa. Maya ay nagising siya at kahit masakit ang katawan, agad siyang naghanda sa labanan. Kinuha niya ang kasunduan sa negosyo sa sahig at inilagay ito sa mesa. Pagkatapos nakahanap siya ng tapat na chef at niloko ito papunta sa kanyang bahay, hiniling niya sa chef na itago ang 5 billion won. Sinuotan niya ito ng maskara ng bandido at sinabihan na itulak siya pababa ng hagdan. Habang hihiga na siya, hinawakan siya ng chef at tinanong kung baliw ba siya. Tiniyak ni Ana na wala siyang maalala. Hindi niya alam kung ano ang itsura ng magnanakaw. Pagkatapos ay bumagsak siya. Totoo, nakakatakot ang mga babae kapag galit. Sa sandaling iyon, bumalik ang alaala ni Ana. Hindi alam ng tagaluto kung talagang may amnesia siya o wala at narinig ng asawa ang usapan nila. Pero hindi talaga plano niya ang mawala ng memorya. Ngayong alam na ang totoo, oras na makipagbati sa anibersaryo nila. Ibinalik ng asawa ang singsing ng kasal sa kanya. Sa unang pagkakataon, mahinahon niyang tinanong kung masaya ba siya sa 6 na taong pagsasama. Hindi ito ikinasaya ng asawa. Hinawakan niya ang balikat ng asawa at sinabing, "Lagi kitang gustong iwanan dahil baka patayin kita mismo." Bumagsak ang luha ng asawa. Siguro, ang huling galit ng asawa ang nagbigay sa kanya ng bagong plano. Habang paalis ang asawa, binigyan siya ng regalo sa diborsyo, 5 bilyong cash. Hindi mapigilan ng lalaki ang pagtawa. Akala niya'y basura ang 2 bag, pero inilagay na ni Jack ang mga gamit sa kotse. May pag-asa, binuksan niya ang bag at tunay nga, pera ang laman. Hindi niya inasahan na makukuha niya ang 20 bilyon nang walang hirap. Totoo ba ang sinabi ng asawa na hindi siya nagmalasakit sa pera noon? Gusto lang niyang gamitin ang 50 bilyon para mapanatili siya. Baka ito na ang tinatawag na tunay na pag-ibig. Sa ngayon, nag-book siya ng mamahaling presidential suite para mag-enjoy. Nagtataka siya kung talagang pinabayaan na siya ng asawa. Kumakain siya ng almusal na parang walang nangyari.
Tila nagwagi habang natutulog ang asawa kasama ang pera. May pera na, nagsalita siya ng may hangin ng autoridad. Nang magdala ng merienda ang waiter, binigyan niya ito ng ilang bills bilang tip. Pero, di aakalain ni Jack na ang misis niya ay nakipag-ugnayan sa kabit niya at sinabing, "Papayagan kong mapunta sa iyo ang asawa ko." Isang araw, natumba ni Jack ang litrato ng kasal at nakitang may iba pang mga larawan sa ilalim. Matagal niyang tiningnan ang mga ito at namutla siya. Bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang bayaw. "May kakaiba dito, bakit ka bibigyan ng 20 bilyon kung maghihiwalay kayo?" Ipinaalala niya na dahil sa 20 bilyong iyon, nawala ang buhay ni Junior. "Base sa investigasyon ko, may kasabwat pala ang asawa mo. Kailangan nating malaman ang ugnayan nila ngayon. Dating guro niya yung tao, pero di ko alam bakit pinalayas ang biyenan mo sa bansa." Pumunta sila sa bar ng lalaking yon, pero wala siya ron ngayon. May naisip na paraan ang bayaw. Sinabi niya sa waiter na bumagsak daw ang karatula sa labas. Naloko nga ang waiter at lumabas. Gamit ang husay ng bayaw, nahanap niya agad ang lihim na kahon. Sa loob, may business card at larawan nilang dalawa. Close-up na litrato nila bilang adults, nagpapahiwatig ng isang posibilidad lang. Kaya agad siyang kumuha ng litrato bilang ebidensya. Sinuri ng bayaw ang business card. Ang Onyx pala ay pangalan ng bar na isinara ng bartender at ang litrato ay nagpapatunay na magkasama sila mula nang ikasal ka. Hindi napansin ng asawa na matagal na siyang niloloko. Sa oras na iyon, lumapit ang kabit sa kanya. Tinanong ni Jack kung ano ang iniisip niya. Direktang sinabi ng kabit, "May pera ka na, di ba?" Naisip agad ni Jack kung saan niya itinago ang pera. Nang makita ng kabit na puno ng milyon ang trunk, natuwa siya at pinuri si Jack. Ipinagmalaki niya at ipinakita ang litrato ng asawa at bartender. "Nasa akin na ang lahat ng ebidensya ng panloloko niya." Pagkabasa nito, hindi man lang nagulat ang kabit. Kaya pala handa si Ana na ibigay ang asawa sa kanya. Inilabas ng kabit ang voice recorder at sinabing, "Dumating ang asawa mo. Na-record ko siya na nagbabalak patayin ka dahil dapat mamatay ang mga nanlolokong lalaki. Kumuha na ako ng insurance. Kung mamatay ako sa aksidente, makakakuha ako ng 10 bilyon. Para sa'yo, pera lang naman to. Magsanib puwersa tayo." Nagulat si Jack. Tiniyak ng kabit na panlinlang lang kay Ana ang pagsasanib. "Kung totoo yon, di ko to iparirinig sa'yo." Maya-maya, nag-text ang asawa ni Jack para sa hapunan ng diborsyo. Hindi inasahan ng kabit na ganoon kabilis si Ana. Kaya pala gusto niyang mabilisang gumawa ng lason. Ito pa rin ang uri na hindi matutukoy sa autopsya. Nang marinig ito, lubos na nataranta si Jack. Agad siyang tumayo at gustong pumunta sa pulis. Ipinaalala ng kasintahan na hindi ebidensya ang salita. Sabi ni Jack, "Di tayo pwedeng umupo lang dito." Sinabihan siyang mag-isip. "Di natin hayaang akayin tayo ni Ana. Mas mabuting tayo'y maging mas matalino." Maingat na ibinuhos ni Ana ang pulbos. Nangingilabot ang kasintahan sa tabi. Alam niyang bunga ito ng pagpupuyat. Giniling niya ang sumak, dinagdagan ng tubig at solvent, hinalo, hiniwalay ang lason, inilagay sa lalagyan at inihurno ng 49 minuto para makuha ang puting pulbos. Ang pulbos na ito'y lason at maaari itong ikamatay. Hindi rin ito matutukoy ng forensic doctor bilang sanhi ng pagkamatay. Para tulungan si Ana Lasoni ng asawa at makuha ang malaking insurance, pumayag ang lover niya tumulong gumawa ng lason. Di inaasahan, naghanda si Ana ng 2 maliit na bote at binigay ang isa sa lover bilang tanda ng kanilang pagsasama. Tinanong ng lover niya kung ano ang plano niya pagkatapos ng pagpatay. Naisip na ito ni Ana. Ililibing niya ito sa bundok at i-report sa pulis na nawawala. Maghihintay ng 1 buwan para sa insurance, hahatiin nila ito at tapos na. Ito na ang huling pag-uwi ni Jack. Ngayon, magkasama silang nag-dinner ng pamamaalam. Napagkasunduan nilang magluto at kumain ng magkasama. Pero silang dalawa, may kanya-kanyang masamang balak, nagluto ng sariling ulam. Tapos mapagmahal na kumain ng asawa ng isang strawberry para sa kanya. Natatakot si Jack kumain, baka nilason ng asawa ang mga strawberry. Sa sandaling iyon, naalala niya ang sinabi ng kanyang lover. Kahit naghahanda ang asawa mong lagyan ng lason ng tadyang, mag-ingat ka pa rin sa ibang ulam. Kaya nagkunwaring kumain ang asawa pero hindi niya isinubo. Sa halip, paulit-ulit niyang hinugasan ang mga strawberry at pinunasan bago dahan-dahang isinubo. Sa wakas ay napabuntong hininga siya nang walang nangyari sa loob ng 5 segundo. Nang magbuhos ng asin ang asawa, bigla siyang sumigaw. Sinabing gagamitin din niya yon sa pagluluto ng isda mamaya. Tinanong ng asawa kung hindi ba siya pwedeng gumamit ng asin. Sinabi ng asawa na gumamit na lang ng kaunti. Alam niyang may idinagdag na puting pulbos doon. Kailangan niyang magdagdag pa sa salmon. Alam niyang paborito ito ng asawa niya. Habang abala ang asawa sa kusina, dahan-dahang binuksan ng babae ang maliit na bote at iniling ng malakas. Siyempre, nakita ng asawa ang ginawa niya. Naisip niya, mauuna kang mamatay sa akin. Maya-maya, handa na ang masarap na hapunan. Habang nakatingin sa mesa ng pagkain, sinuri ni Jack ang silid. Bigla, nagsimulang kumain ang asawa, pero biglang inurong ang kamay para magsawsaw ng ibang sarsa. Napansin niya na hindi nalason ng asawa pagkatapos kumain. Pagkatapos, kumuha rin si Jack ng ham, parang nagbubukas ng blind box. Nakahinga siya ng maluwag nang malaman na ligtas din ang ham. Pagkatapos, pinagmasdan niya kung ano ang kinakain ng asawa. Sinunod niya kung ano ang kinakain nito. Talagang napatunayan niyang ligtas ito. Punong-puno ng pag-asa ang mukha ni Jack, pero bago pa siya makakain, nagsalita ang asawa tungkol sa kanilang nakaraan.
Muntik na siyang mamatay sa dagat para lang makakain ng seafood. Kung di sila nagtulungan, baka nagkatawang tao na sila ngayon. Nang sabihin niya to, bigla na lang umiyak ang asawa at humingi ng tawad kay Jack. Minsan naisip kong pakainin ka ng lason, nilagyan ko ng lason ng ulam na to. Pag namatay ka, susunod ako kasi mahal na mahal kita. Kunwari nakipagsabwatan ako sa lover ko para mawala ka. Maya-maya darating din yung lover ko may dalang lasong alak. Huwag mong iinumin yon. Hindi ko na kaya pang harapin ka. Mauuna na ako. Pagkakita nito, pinigilan agad siya ng asawa. Biglang tumunog ang doorbell. Yung lover niya, dala ang alak. Nagkunwaring humingi ng tawad ang asawa sa lover. Di niya kaya patayin ang asawa niya. Pasensya na nasangkot kita sa amin. Kalimutan na lang natin to. Napagtanto ng lover na naloko siya. Galit na galit siya, kaya kinuha niya ang pagkain sa mesa at isinubo agad. Namangha si Hyoko. Hindi ba niya alam na may laso ng pagkain? Nang mapagtanto niya, huli na ang lahat. Takot na takot si Hyoko na lumapit. Ngayon, dumudugo na siya. Agad siyang namatay. Natakot ang mag-asawa, lalo nang hindi na ito gumalaw. Lubos na nagpanik si Hyoko. Naalala ng asawa na kumain ng sashimi ang lover, kaya tinanong kung nilason siya. Mabilis na binago ni Hyoko ang usapan. Tawagan muna natin ang ambulansya, pero hindi bumitaw ang asawa. Tinanong niya kung naglagay ng lason mula sa puno ng lacquer. Lason ito na pumapatay sa loob ng ilang minuto. Kaya pala pinigilan siya ng asawa na kumain nito. May nararamdaman pa pala tayo, hinawakan niya ang kamay nito. Ngayong nangyari na, harapin natin ito ng magkasama. Kailangan nating makahanap ng solusyon, pero dumating ang aking bayaw. Agad na nag-alok ang asawa ng hatian ng gawain. Sinabi niya sa asawa na siya ang makipag-usap sa bayaw. Iniwan niya ito para asikasuhin ang bangkay ng kabit. Nang pumasok ang bayaw, nagsimulang umiwas si Hyoko. Tinanong niya kung hinahanap nito ang kapatid. Umikot ang mga mata ng bayaw. Agad na binago ni Hyoko ang usapan. Bakit di tayo lumabas at kausapin siya? Napansin ng bayaw na may kakaiba, kaya binuksan ang pinto pero wala siyang nakitang kakaiba. Para maalis ang ebidensya, mabilis na nilinis ni Hyoko ang mga pinggan sa mesa. Bigla, sinubukan ng bayaw na kumain pero pinigilan niya agad. Ang kilos niya'y nagpahinanala sa bayaw. Sa kaba ni Hyoko, napatingin ang bayaw sa paligid. May nakita siyang mansa ng dugo sa upuan. Samantala, inasikaso ni Hyeju ang bangkay ng kabit. Pagkatapos, inilabas niya ito sa bahay. Nakita ng kapitbahay ang lahat. Kinakabahan si Hyoko nang umalis ang kanyang bayaw. Iniisip niya ang ginagawa ng asawa, di alam na nasa gitna ito ng wala. Inilabas niya ang plano ng kanyang kasintahan. Gusto niyang magtulungan para lasunin ang asawa. Kukunin nila ang insurance ng asawa at hahatiin. Di niya alam na namatay sa aksidente ang kasintahan. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghukay ng butas. Inilibing niya ang kasintahan dito nang ligtas na ligtas. Pagdating sa garahe, nakita niyang madumi ang asawa. Sinabi na tapos na sa kasintahan, nakita kung gaano kahusay. Tinanong niya kung paano niya nagawa ng kalmado. Ito'y buhay ng tao, wala ring magawa ang asawa. Di kita tinutulungan, sinisi ng asawa ang sarili. Tiniyak ng babae na okay lang yon. Kasabwat na rin ako, kaya pareho tayong may sala. Niyakap niya ito. Lingid sa kanyang kaalaman, may lihim na nakikinig sa labas. Kinaumagahan, habang inilalakad ni Hyeju ang asawa palabas, bigla siyang nakakita ng sulat sa mailbox. Kinuha niya ito at nakitang galing ito sa kanyang kidnapper. Buhay pa ba ang kapatid mo? Ang mga salitang ito ay nagpapawis ng malamig kay Hyoko. Hindi rin makapaniwala ang kanyang asawa. Ngayon, nanginginig na sa takot si Hyoko. Agad na tinulungan ni Hyeju ang kanyang asawa na pumasok sa bahay. Pagpasok niya, naguguluhan ang kanyang asawa. Hindi niya alam na may kaaway pala siyang hindi kilala. Sinubukan nitong mangikil ng 20 bilyong piso. Sinabihan ni Hyeju ang asawa na kunin ang 20 bilyon mula sa kasintahan. Bumalik siya sa trabaho na parang walang nangyari. Tiniyak niya sa asawa na magiging maayos ang lahat. Bigyan lang ng pera para manatiling ligtas. May hinala na si Hyeju pero hindi niya sinabi sa asawa. Kaya nag-isang pumunta siya sa bahay ng kanyang bayaw. Sabi niya may ipapakita raw siya. Pagkatapos ay inilabas niya ang pananakot na sulat. Tumawa ang bayaw at sinabing hindi niya iyon ginawa. Nakita ni Hyeju na totoo pero alam na ng bayaw ang pagpatay nila sa kasintahan. Ngunit hindi natakot si Hyeju at sinabing, pamilya tayo. Mula sa aparato, may CCTV sa loob ng bahay. Ibig sabihin, alam ng taong to ang lahat tungkol sa bahay, pero sino pa kundi ang yumaong kasintahan. Si Huko naman, pumunta sa bahay ng kasintahan para kunin ang ₱500 milyong. Paalis na siya nang makita ang pamilyar na bahay. Tiningnan niya ang mga kilalang mukha, naalala kung gaano sila kasaya noon. Ngayon, wala na ang kasintahan niya sa bahay na to, parang walang laman ang puso niya. Nilagay niya ang ₱1 bilyon sa trunk. Pagbukas niya, bigla siyang naghalusinasyon. Parang nandoon ang katawan ng kasintahan niya. Pumunta siya sa tindahan, naglakad parang zombie, pero tinanong ng head chef kung hindi raw pupunta si Jian ngayon. Nahirapan siyang magsalita ng ilang salita. Nag-leave siya, pero leave ay leave. Bakit kakaiba ang estado ng boss? Gusto ni Huko uminom para lumakas loob. Di niya alam na mas lalo siyang natatakot, mas marami siyang naririnig na kakaiba.
patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang tainga ang tinig ng kasintahan. Nakakakita pa siya ng mga guni-guni. Pagkatapos, hinanap siya ng mga pulis. Likas na ugali ni Hugo ang humawak sa pulis. Mabuti na lang at pinigilan siya ng matandang pulis. Doon lang siya nagbalik sa katinuan. Nang makita ang sahig, naisip ng matandang pulis na napukaw ang kanyang libog. Sa mga oras na iyon, nasa bahay ang kanyang asawa. Iniisip niya kung paano lalabas ang kaaway. Tiningnan ni Hugo ang larawan ng kanyang kasintahan. Ikinuwento niya sa pulis ang lahat. Kaya niyang pumasa sa entrance exam pero nakilala niya ako, isang taong walang kwenta. Sa kasamaang palad, nawalan siya ng buhay dahil dito. Di inasahan ng matandang pulis ang tagumpay. Kakaiba, sumuko si Jack pero habang papunta sa presinto, nagkunwaring mag-CR para makababa ng kotse. Ngunit walang inaasahan na ang taong sumuko ay may ibang plano at sumakay sa kotse na naghihintay. Sa hindi inaasahan, ang kabilang partido ay ang bartender. Nakatanggap siya ng mensahe sa kotse ng pulis na nakita raw niyang namatay ang kasintahan at gustong malaman kung sino ako. Lumapit siya sa itim na kotse sa unahan, ngunit pagkasakay, pinagsisihan ito ni Jack. Hiniling niyang itigil ang kotse pero pinatugtog ng bartender ang recording ng usapan ng asawa at kasintahan tungkol sa plano. Ipinaalala ni Ana sa kasintahan na sa hapunan, lahat ng pagkain ay may lason maliban sa salmon, na ligtas at hindi dapat kainin. Noon, kumakain nga ng salmon ang kabit, ibig sabihin sadyang hinayaan ito ni Ana. Maya-maya, dinala ng bartender si Jack sa lugar kung saan inilibing ang bangkay ng kanyang kasintahan. Hindi na nakatiis si Jack na panoorin, kaya tinanong niya ang bartender kung bakit kailangan niyang sabihin ito sa kanya. Ngunit iniabot ng bartender ang isang bag at sinabing, ito ang kasangkapang ginamit ng asawa mo sa krimen. Nang makita ang sapatos at gamit, natawa na lang si Jack, kaya pala kanulo ka rin. Siguro'y hindi alam ng asawa ko ang plot twist na to. Ang petty mo talaga. Dahil handa siyang mag-risk at itapon ang bangkay para sa akin, walang awang ipinagkanulo mo siya, paalala ng bartender. Sa ngayon, ikaw lang ang nakakaalam na ang asawa mo ang may gawa. Ikaw ang magpapasya kung iingatan mo ang sarili mo. Hindi alam ang nangyayari, patuloy na tumatawag ang asawa niya kay Jack, pero laging patay. Bigla niyang napagtanto na may mali. Tama nga, nasa police station na pala. Muli na namang sumuko si Jack, pero ngayon may dala siyang bag. Sabi niya, pinatay siya ng lover ko at ng asawa ko, tapos nagbigay siya ng ebidensya. Nang ilabas niya ang sapatos, sabi ni Jack, pinatay din ng asawa ko si Junior, pero sinulyapan lang ito ng matandang pulis at galit na pinagsabihan siya dahil di niya kilala ang sariling asawa. Hindi kasing laki ng sapatos ni Ana to, bigla nalito si Jack. Ito talaga yung sapatos na itinapon niya. Hinala ng matandang pulis na ito malamang ang pumatay kay Junior at malapit lang ang suspek. Bigla, lumitaw ang kanyang kabit sa harap niya. Mukhang di makapaniwala si Jack. Hinawakan niya ang ebidensya para patunayan na di siya nananaginip. Para di magkamali ang pulis, sinabi ng kabit na normal lang silang nag-away. Pinatay ko ang cellphone ko. Di mo sineryoso yung sinabi kong magpapakamatay ako, no? Akala ko wala kang pakialam na nawawala ako. Hayaan mo na lang ang pulis tumulong sa'yo. Paglabas ni Jack, parang tanga ang pakiramdam niya. Niloko na siya ng asawa dati, ngayon naman, pinaglalaruan siya ng kabit at asawa niya. Sinundan siya ng kabit niya ng aasar pero di niya inasahan na sasampalin siya. Nasa telepono ang asawa niya, tinatanong kung kumusta na. Tapos humingi siya ng 5 bilyon sa courier. Maya-maya, may dumating na courier truck. Matagal nang naghihintay ang asawa ng kapitbahay. Nang makita ang kahon, kinabahan at nasabik siya. Habang yuyuko sana siya, lumitaw si Ana sa likod. Tiningnan niya ito nang may pasasalamat. Akala mo wala ako kaya pinirmahan mo? Paliwanag ng kapitbahay, galing lang ako naglakad. Mukhang nahihirapan ang courier sa paghahatid. Akala ko tutulong na lang ako. Si Ana pala'y nanonood lang mula sa malayo. Bakit sila naglalagay ng pandinig sa bahay nila? Ngayong alam na niya, hindi niya inilantad, kundi nagpasalamat. Binuksan niya ang kahon sa harap niya, alok kung gusto. Naubusan na pala sila ng toilet paper. Sa pag-akalang bibili ng isa at makakakuha ng isa ng libre, nag-stock siya. Kumuha siya ng 2 bag at sinabing dapat ibahagi ang magagandang bagay. Ngunit hindi pa naranasan ng matandang babae ang lakas ng mga kababaihan. Pagdating sa bahay, galit na itinapon niya ang toilet paper sa isang tabi. Nakikinig siyang muli at nang umuwi si Ana, malakas niyang ibinaba ang maleta. Pagkatapos ay sinadya niyang gumawa ng ingay ng pagkiskis. Halos masira ang mga tenga ng kapitbahay sa kabilang dingding. Hindi alam ni Ana na ang kapitbahay ay nakatutok din sa 5 bilyon ng pamilya. Tuwing nakikita silang mag-asawa na sweet, baka gusto nilang makuha ang pera niya. Tuwing lalabas sila, nakikita nila ito at lumalapit para makipagkaibigan. Sa ibabaw, pinupuri sila bilang huwarang mag-asawa pero sila lang ang totoong nakakaalam. Noong huli,
Nang bumalik siya mula sa pagkawala ng alaala, tinanong ng kapitbahay kung gumaling na ba siya. Matapos magpasalamat, pinuri niya ang anak nito sa pagiging gwapo. Agad na namula ang mukha ng panganay na kapatid. Noon, talagang nawala ang alaala niya at hindi niya alam na mag-asawa pala sila. Mabuti na lang, sumingit ang asawa niya at sinabing may pinsala sa utak ang babae matapos mahulog. Nagalit ang kapitbahay, pero alam niyang kitang-kita na mas bata sa kanya ang asawa niya. Pero hindi maganda ang ugali ng batang asawang ito. Gusto niyang makipagsabwatan sa kasintahan para kumita ng 5 bilyon. Hindi inaasahan, sinabi niyang hindi pa raw siya kasal. Peke lang daw silang mag-asawa ng kapitbahay at may kontrata pero hindi siya binabayaran. Kaya nag-isip siya ng ibang paraan para kumita. Kaya naglagay siya ng mga surveillance camera sa bahay nila. Tapos araw-araw siyang nakikinig doon. Nang malaman niyang pinatay nila ang kanilang kasintahan, alam niyang dumating na ang pagkakataon. Naglagay siya ng liham pangingikil na humihingi ng 5 bilyon sa mailbox. Ngunit nakita ito ng kanyang peking asawa at sa unang pagkakataon, nagsimula silang magbukas loob sa isa't isa. Inamin din ng kapatid ng kapitbahay na pinatay niya si Junior pero alam na pala yon ni Little Husband. Mula noon, nagsimulang pagtuunan ng pansin ni Little Husband ang mag-asawang kapitbahay at tinargetan ang 5 bilyon. Noong araw ng kanyang kamatayan, kakaiba ang kanyang pag-uugali at nanginginig kapag nakakakita ng balita. Hinala ng kapatid ng kapitbahay na gusto rin niyang hanapin ang 5 bilyon kaya sinubukan niyang pumasok sa silid nito. Pero bago pa niya mahanap, bumalik si Junior at nagsimula silang mag-away. Sa takot, itinapon niya ang larawan ni Ana. Kinuha ito ni Junior pero itinulak siya nito pababa. Dahil pareho ang layunin, nagsanib puwersa sila pero hindi nila napansin ang mga taktika ni Ana. Kinabukasan, maingat na nagluto ng cake si Ana. Itinabi niya ang wine cart at sinabi sa socket na napakasarap ng cake niya. Halika at tikman mo. Natakot ang kapatid ng kapitbahay, hindi alam ang gagawin. Tinawagan niya agad ang asawa, pero abala ito sa lihim na gawain at di makasagot, kaya nag-iwan siya ng mensahe. May malaking nangyari, natuklasan ng surveillance. Anong gagawin natin? Biglang tumunog ang doorbell. Di inaasahan, si Ana mismo ang dumating dala ang cake. Mukhang kalmado ang kapatid habang nagtatimpla ng tsaa, pero kinakabahan talaga. Hindi masabi kung umiiyak o ngumingiti siya. Dito, inilabas ni Ana ang isang sobre at nagkunwaring mabait. 5 bilyon kung di mo isusumbong na pinatay mo ang kasintahan mo? Ideya ba ito ng munting asawa mo? Nagkunwaring kalmado ang kapatid ng kapitbahay at hindi naintindihan ang sinabi ni Ana. Nagkunwari ring nagulat si Ana. Sino ang susumpain ang kanilang mahal hanggang mamatay? Buhay pa at maayos ang minamahal. Lumabas na nagpanggap lang pala ang babae sa kanya. Nagkunwaring kumain ng nakakalasong pagkain at sinamantala ang pagkakataong lunukin ang plasma ng dugo. Pagkatapos, kinagat niya ito at inilura. Ganap na naloko ang asawa at ang pagbisita ng bayaw ay nahulaang maaga. Pinaalis niya ang asawa para pakalmahin ang bayaw habang sila ng kasintahan ay nililinis ang eksena. Hindi pa ito napag-ensayo pero mahusay silang nagtulungan at hinayaan ang manliligaw na magkunwaring nasa trunk. Lahat ay ginawa nang walang pag-aalinlangan. Galit na galit ang asawang nakakaalam ng totoo. Ang layunin ng nagmamahal ay kumita ng pera. Ginamit niya ang ekstrang susi para kunin ang 5 bilyon mula sa kotse ni Jack. Pagbalik, parang lasing si Jack at nagsimulang sumigaw sa sala. Bigla siyang may nakitang sulat sa mesa. Hiniling ng kabilang partido na kunin ang 5 bilyon para tubusin ng kanyang asawa. Nang mabasa ito, bigla siyang nagalit ng todo. Ang kanyang asawa ay pupunta hanggang sa dulo. Paano siya naglakas loob na gawin ito sa kanya? Kung maniniwala siya ngayon, siya ay talagang tanga. Hinarap din ni Ana ang kapatid ng kanyang kapitbahay. Hinawakan niya ito at sinabihan na sumuko. Nalito ang kapatid sa sitwasyong ito. Tinanong niya kung bakit kailangan niyang sumuko. Ipinagtanggol ni Ana ang junior. Itinulak mo ang aking junior sa gusali. Ngunit sabi ng hangal na kapatid, kung may sisisihin ka, sarili mo. Kung di mo ko inudyok ng 5 bilyon, di ko gagawin yon. Natawa si Ana sa kapatid. Gagawa tayo ng sarili nating drama. Anong pakialam nyo, pekeng mag-asawa? Sa itsura nyo, walang maniniwala na mag-asawa kayo. Pero, di dapat mang-udyok ang matalino sa teritoryo ng iba. Malinaw na sinadya niya. Dapat mong malaman na kahit kuneho'y kumagat pag na-corner. Kaya kumuha ng kutsilyo ang hangal at sinaksak si Ana sa likod. Tumagos talaga ang kutsilyo. Harap-harapan na to, kaya ibigay mo na lang ang 5 bilyon. At di pa rin kontento ang asawa sa panig na ito. Sigaw niya sa asawa sa hangin, anong bago mong pakana? Di niya alam na dinukot pala ang asawa, nasa bahay ng kapitbahay lang. Noon, nasa bahay pa si Jack at nagwawala. Biglang dumating ang mga pulis sa pintuan. Nagtanong siya ng paimpasyente kung bakit sila nandoon, pero hindi pala siya ang hinahanap, kundi tungkol sa kapitbahay. Inisip ni Jack, anong kinalaman ko? Pero may dahilan ang pagdating ng pulis. Nakita nila ang fingerprint ng kapitbahay sa drawing ni Junior. Pagkasabi nito, bigla na lang kinabahan si Jack. Kinuha niya ang sulat ng kidnapper na katatatapon lang niya.
Sasabihin na sana niya sa pulis nang may kutsilyo sa leeg niya. Sinunod na lang niya ang utos at sinabing nag-abroad ang kapitbahay. Nang makaalis ang pulis, doon lang niya na-realize na dinukot nga ang asawa niya. Naisip niya, posible kaya na ang asawa ko at iba pa ay nagplano ng scam para makuha ang fine bilyon? Halata na ang kasama ay naiinip na kunin na lang niya ang pera. Dinala siya ni Jack sa garahe at nagbanta na buksan ang trunk para silipin. Wala namang laman ito. Naloko rin siya pero patuloy na idinikdik ng isa ang kutsilyo sa kanya. Kaya sinabi ni Jack ang hula niya na baka ang kabit ang kumuha at talagang kinuha nga nito ang pera. Dumampot si Jack ng golf club at nagbanta, "Asawa ko? Bahala ka sa kanya." Tapos tumakbo siya palabas ng garahe. Nakita ito ng binata kaya agad niyang sinabihan ang pekeng asawa na magpalit ng pwesto. Hindi lang nakatakas ang lalaki, hinahanap ka pa ng pulis sa lahat ng sulok. Sa oras na iyon, hindi pa rin gumagalaw si Ana. Si Jack, bagong takas lang, humihingal pa nang may tumawag na estranghero. Kinakabahang sumagot siya at natuklasang ang bartender pala ito. Sinabi ni Jack sa kanya na huwag maglaro ng trick, magkasama kayo dito. Pero nagsasalita pa rin ang bartender, "Maniwala ka o hindi, nakatanggap ako ng kakaibang sulat mula sa asawa mo." Sumagot si Jack, "Matalino siya talaga. Pwede kang makipaglaro sa kanya, huwag mo na akong idamay pa." Kitang-kita na medyo kinabahan si Jack sa sinabi ng bartender. Sa totoo lang, kababalik lang din ng sulat na yon sa bartender. Nakalagay, "Kung may mangyari sa akin, ibigay mo tong sulat sa asawa ko at sabihin mo sa kanya ang totoo. Sabihin mo salamat sa nakaraang 6 na taon." Kasama rin ang una niyang pag-amin ng pag-ibig. Tulad ng inaasahan, lumapit si Jack sa bartender at tinanong, "Ano ba talaga ang plano niyo ng asawa ko? At kailan pa kayo nagde-date? Magkasama ba kayo nung nagtuturo kayo?" Tinanong siya ng bartender kung nagsiselos siya tapos iniabot ang sulat. Nang makita ni Jack ang mga karakter, inakala niyang lihim na code ito sa kanila ng asawa niya. Sinabi ng bartender na ang mga karakter ay Ana at Your Promise. Nobyembre 31 kayo nag-propose dito sa tindahan ko. Nang makita ang mga iniwan ng asawa, bumigay siya ulit. Kaya sinabi niya sa bartender na kung may mangyari sa kanya, magsindi ng insenso para sa kanya. Maya-maya, may natanggap na mensahe si Jack. Pinindot niya ang video ng asawa, nakita niyang mahina itong nagpapaalam. Desperado siya at di alam ang gagawin, pero gusto lang ng kidnapper, ang 5 bilyon. Kaya tinawagan niya ang kasintahan, tinanong kung kinuha niya ang 5 bilyon sa kotse. Tinanong siya ng babae kung ano ang gusto niyang sabihin. Hiniling ni Jack na pahiramin siya nito. Natawa ang kasintahan, iniisip kung nagdadahilan lang siya na dinukot ng asawa para sa pera. Umiyak si Jack, sinabing ngayon, totoo na ito. Posibleng ginawa ito ng mag-asawang kapitbahay nila. Sinabi ng kasintahan na, huwag mag-alala, maayos ang asawa niya. Sinabi pa niyang, hintayin ko siya. Bigla, may dumating sa likod ng kasintahan. Iyon ang batang asawa ng kapitbahay. Pagdating ni Jack sa tindahan, dinukot na pala ang kasintahan at kinuha ang 5 bilyon. Mabutit na sugatan ng kasintahan ang binti ng kapitbahay gamit ang gunting, di siya malayo. Sinabi ng kasintahan kay Jack na kunin ang 5 bilyon pabalik. Pwede niyang hiramin ngayon, pero kailangan niyang bayaran ito mamaya. Talagang nasaktan ng todo ang kapatid ng kapitbahay at handa rin ang pekeng asawa. Ang 50 kilong gasolina ay nagpadurog sa puso ni Ana. Maya-maya, sinabi ng kapatid sa pekeng asawa na nakuha na ang pera, pero pinatakas siya nito dala ang 5 bilyon. Nagtaka ang kapatid kung bakit ganoon ang sinasabi niya sa ganitong sitwasyon. Si Jack naman ay naguguluhan, naghahanap sa paligid na parang nawawala. Hindi niya alam kung saan napunta ang bata. Bigla siyang may napansin na kakaiba. May 2 singsing ang suot ng kanyang asawa. Naalala niya na itinapon niya ang singsing sa galit at iyon pala ang suot ng asawa niya. Di niya inakala na matalino pala ang asawa. Sinamantala ang pagkakataon ng di nakatingin ang kalaban. Nakita niya ang singsing sa lupa, isinuot ito na parang umuubo, kapalit ng asawa niya. Gusto lang ni Jack iligtas ang tao, ayaw niyang habulin ang 5 bilyon. Nooy may lagnat ang hangal na ate at nagwiwisik ng gasolina sa buong bahay. Kinuha niya ang lighter at napansin ng asawa na walang awa ang babae paggalit. Habang nag-aatubili ang hangal na ate, biglang pumasok si Jack. Sininyasan ng asawa si Jack na umalis pero ayaw siyang iwan ng lalaki. Di naniwala ang ate na may pag-ibig sila kaya sinabi niya isa o parehong umalis. Nagpasalamat siya sa asawa at hiniling na magsuot ng bagong sapatos bago umalis. Medyo nalito si Jack pero alam niyang may dahilan ang asawa para dito. Pagbukas niya ng shoe cabinet, may nakita siyang extinguisher sa loob. Ito'y karapat-dapat sa matalinong asawa pero di niya inasahan ang kapitbahay na dumating at muling itinutok ang kutsilyo sa leeg niya. Hindi inasahan ni Binibining Tanga na babalik ang kanyang batang asawa at hahayaan siyang umalis na may 1 bilyong dala. Tumawa si Ana.
Hindi inaasahan na magkakaroon ng tunay na damdamin ang peking mag-asawa para sa isa't isa. Nagalit si Binibining tanga at agad na itinapon ang lighter palabas. Ang maliit na apoy ay nagsimulang sumiklab sa mga kurtina. Mabilis na umakyat ang binata para patayin ang apoy. Dahil kung lumaganap ito, malalantad ang lahat ng kanilang kilos. Mabuti na lang at naapula agad ang apoy at hindi naging malaking sunog. Pinayuhan ng binata ang kanyang asawa na huwag nang uulitin ang ganitong pagkakamali. Pero gusto lang ni Silly Sister na sundan ang landas hanggang dulo. Wala na siyang atrasan, kaya kinuha niya ang patalim sa lupa at sinaksak si Jack. Nang makitang nasaksak ang asawa niya tulad niya, hindi inasahan ng babae na mapapahamak siya. Natakot din si Silly Sister na baka fatal ang saksak sa asawa niya. Nang makitang nanghihina ang asawa, itinulak ng babae ang dalawa ng buong lakas. Nang mahulog ang kandila, mabilis na kumalat ang apoy. Mabuti na lang, pagkatapos ng paggaling, normal na lahat maliban sa paglalakad. Pero kakaiba, hindi pa nakikita ng pulis ang hangal na ate at peking asawa niya. Kahit nasaksak at napinsala ang ilang organo, swerte pa ring nakaligtas ang asawa. Pagkasunog ng bahay, bumalik sila sa probinsya at nakuha ng lover ang coffee shop. Ngayon, ang kapitbahay na lalaki ang pinakahirap ang sitwasyon dahil hindi sumuko ang pulis sa paghahanap sa peking mag-asawa at sila'y patuloy na tumatakbo. Hindi nila alam na ang mag-asawang ito ang tunay na nagwagi. Isang araw, nakatanggap ang asawang lalaki ng email mula sa Estados Unidos. Pagkatapos, nagkita ang dalawa. Inilabas ng kabilang partido ang mga regulasyon at hiniling sa kanila na pumirma. Kumuha pala ang asawang lalaki ng isang uri ng kidnap insurance. Ipinaliwanag ng kabilang partido, ninakaw ang pera mo, nasunog ang bahay mo, at nasugatan ka. Nakatanggap ka na ng buong kabayaran. Nang malaman na makakakuha ng 16 bilyong yuan, hindi makapaniwala ang asawa at muling nagtanong, ngunit ang asawa'y tila kalmado. Parang inaasahan na niya ang lahat, ngunit may isa pang gulat na ibinunyag ang kabilang partido. Ang benepisyaryo pala ay ang asawa. Sa madaling salita, siya ang benepisyaryo. Kaya isinuot niya ang salamin at nang makita ang benepisyaryo sa artikulo, sa wakas na unawaan ni Jack ang kahulugan nito at napatingin sa kanyang asawa. Lumabas na hindi pala ako ang kailangan niya noon, kundi isang asawa. Nang pumirma ang asawa, dapat sana'y natapos na ng perpekto ang plano ng babae. Nakakaawa ang dalawang takas na ito. Noon pala, balak niyang magpasunog at bago umalis, nagmungkahi siya ng magkasanib na plano. Hiniling niya sa dalawa na tulungan kaming mag-asawa na ilipat sa pasukan at tumawag ng ambulansya para sa amin. Sasabihin ko sa pulis na nasa bahay ka, kaya may sapat na oras kang tumakas. Kunin mo na lang ang 20 bilyon. Para dito, gumawa ang peking mag-asawa ng perpektong kasuotan sa kasal at malapit na nilang ipagdiwang ang anibersaryo. Naghanda ang asawa ng red wine at pamilyar si Jack sa bote. Tanong ng asawa, naaalala mo ba ang ating mga panata? Iniabot ng asawa ang kamay. Oo naman, nilagyan pa natin ng selyo. Sa sandaling iyon, naisip niya, baka siya ang naset up?